Morning to each and every one of us here in our church, Faithful Word Ministry. Good morning to all our online viewers, Facebook and YouTube viewers. Today is March 22, 2026. Our topic for this morning, our final armor prayer. The power behind all challenges. This will close our Ephesians series that we started last October. After 6 months, half a year, we will finally close our vision series and we will go for another fresh new topic. Our Sunday service consists of 4 categories. Number 1, sound indoctrination. Number 2, admonition. Number 3, edification. And number 4, exhortation. Ito pong mga ito ay mahalaga sapagkat ang mga tao ngayon ay hindi alam kung saan sila dadalo. Hindi alam kung saan sila magsisimba. Kapag born again ng isang tao, tara maghanap na lang tayo ng born again na church. Kapag Catholic ang isang tao, tara maghanap na lang tayo ng Catholic na church. Kapag nasa denominasyon siya at siya ay Pentecostal, ang hahanapin niya yung nagkakantahan, like Pentecostal church. Without even knowing, ano bang yung doktrinang nasa loob nito? Without even knowing, sino ba yung pastor dito na tatayo, na pakikinggan ko, na paniniwalaan? Ano bang doktrina meron ang mga ito? Sa maraming pagkakataon ko, pag tayo nagpapagamot, hindi po tayo basta-basta na lang titingin ng doktor. Kikilitasin natin. Masakit ang aking ganito, ito ba'y espesyalista sa ganito? Siya ba'y gumagamot sa mga ganitong karamdaman? Kapag masakit ang tiyan ko ay sa espesyalista sa tiyan. Siyempre, hindi po ako titingin ng mga cardiologist sapagkat hindi naman siya sa tiyan, siya ay sa puso. Subalit ang mga denominasyon po ngayon, kahit anong church yan, kahit sinong pastor nandyan, basta born again yan, born again din naman ako eh. Pasok. Pasok, Tapos eto na si pastor, turo ng turo, kung ano na lang ang pinagsasasabi. Pati gera sa Iran, ikinuwento na, paniwala naman siya. Hindi niya nalalaman kung ano ba yung makatotohanang aral. Kung kaya naririto po tayo at kinakategorize po natin yung mga bagay bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. So let's go first to sound indoctrination. Ang sound indoctrination po ay isang bagay na makatotohanan ng aral. At ito po ay naglalaman ng 4 na bahagi. Biblically based, Christ-centered, consistent siya, at life-transforming siya. And number 1, biblically based siya. Ibig sabihin, nakaugat siya sa salita ng Diyos. Bakit, Brother Mel? Sapagkat sa ngayon po, kapag nasa church ka ng denominasyon, puro self-explanation na lang ang ginagawa ng pastor. Meron po silang tinatawag na statement of faith na wala naman sa Biblia. Meron po silang tinatawag na downwatch na wala naman sa Biblia, hindi itinuturo ng Biblia, walang gumawa niyan sa Biblia. Meron pa po silang tinatawag na sunrise service na wala rin naman sa Biblia at napakaraming mga katuruan na self-explain lang. Hindi nakabase sa salita ng Diyos. What else? Hindi po ito yung trending. Ano po ba yung tinatawag na trending? Yung nauusong mga usapin. Let's say for example, yung Middle East crisis. Meron po ngayong digmaan sa Middle East, Iran versus Israel versus US and everything. At makikita po natin kapag tumayo po si pastor sa pulpito, ito po yung nilalaman ng kanyang mensahe. At babasa po ng konti sa Biblia, ito po ay mga nangyayari na wala naman pong kinalaman sa ating mga personal na buhay. What else? Ito pong mga tinatawag na fuel crisis na nagtaasa na yung presyo ng gasolina, pamasahe, at marami pang iba na maririnig mo rin sa mensahe ng pastor sa pulpito. Nariyan pa si President Bongbong Marcos, nakaaway si Vice President Sara Duterte, at yung political na krisis na nangyayari sa ating lipunan,
Lahat yan maririnig mo po sa mga mensahe ni Pastor. Bakit? Kasi siya yung trending. Siya yung mga usapin sa ngayon. At ngayon, idadamay niya ngayon yung pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa mga kasulukuyang nagaganap sa ating lipunan. At nakakalungkot po sa mga denominasyon na ganyan po ang kanilang mga ginagawa. What else? Minsan po, siguro dahil wala nang masabi si Pastor na katuruan, kwento niya na lang yung sarili niya. Kukwento niya na lang yung buhay niya mula sa pagkabata hanggang sa tumanda siya. Puro na lang istorya ng buhay niya yung mini-message niya. At yung mga tao naman natutuwa sapagkat parang nanood sila ng isang teleseryeng natapos agad ng 30 minutes. Hindi po ganun yung sound indoctrination. Sapagkat ang sound indoctrination po ay biblically based, nakabase sa Biblia, at nakaugat doon sa tinatawag na Word of God, sa salita ng Diyos. What else? Yung tinatawag po nating Christ-centered, yung nakafocus ka sa Panginoong Jesucristo. Marami pong nagkakamali sa mga ganitong bagay, lalo na po kapag ang usapin ay ang Panginoong Jesucristo na. Well, of course, yan naman talaga po ang nilalaman halos ng banal na kasulatan. Subalit, marami pong mga denominasyon ngayon na ang akala nila, ang pagpopokus sa Panginoong Jesucristo ay yung earthly ministry niya. Yung nandito pa siya sa earth. Yung nasa Matthew, Mark, Luke, and John. Yung nagpagaling, yung naghimala, yung bumuhay ng patay, yung ginawang alak, yung tubig, at marami pa pong iba. Yun po ang inaakala nila na, eto, nakapokus ako sa Panginoong Jesucristo. Hindi po ganon ang sound indoctrination. Ang sound indoctrination po ay magpo-focus ka sa Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Jesucristong nabuhay na maguli. Sa Panginoong Jesucristong inihahatid ng Apostol Pablo sapagkat ang pinili ng Panginoong Jesucristo na mangaral patungkol sa Kanya para sa mga hintil ay ang Apostol Pablo. And therefore, marami pong mga denominasyon nakapokus sila sa Panginoong Jesucristo pero nandun sila sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi po ganon. Dapat nakapokus ka sa Panginoong Jesucristo pero nandun ka sa resurrected Jesus Christ. Yung nasa Romans 2:5 mo na itinuturo ng Apostol Pablo. Kung kaya't ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 16, wherefore henceforth know we no man after the flesh. Ngayon po ay may kinakilala kami na isang tao na nasa katawan, nasa laman. Though we have known Christ after the flesh, samantalang kinikilala namin ang Panginoong Jesucristo nung nasa laman pa siya. Ibig sabihin po, yung nung nasa Matthew, Mark, Luke, and John pa, nung nagmi-ministry siya, nung naghihimala siya, sabi ng Apostol Pablo, kilala namin siya na ganun. Kasama namin siya ganun. Yet, now henceforth, know we Him no more. Pero ngayon, hindi na namin siya kinikilala bilang Jesus Christ nung Matthew, Mark, Luke, and John. Kinikilala na namin siya bilang resurrected Jesus Christ na. Yung Jesus Christ daw na wala na dun sa flesh, dun sa katawan, kundi yung Jesus Christ na nasa spirit na resurrected na. Dapat alam ng mga churches yung mga ganyan. Sapagkat kapag ito ay hindi nalalaman ng mga tagapagturo ng denominasyon, ang aakalain nilang sentrong Jesus Christ ay yung nasa Matthew, Mark, Luke, and John. At doon na po magsisimula yung problema. Sapagkat malilito ka na po ron. Sapagkat iba po ang pagkakakilala mo sa Panginoong Jesucristo kung ang magiging basihan mo ay yung nasa Matthew, Mark, Luke, and John. Dapat po, yung natapos na yung Matthew, Mark, Luke, and John, yung resurrected Jesus Christ na. And number 3, ang sound indoctrination ay dapat consistent siya. Hindi siya nagkokontra sa mga katuruan. Now, ang ginagawa ng mga denominasyon para maiwasan nila yung mga contradictory ay magiging selective na lang sila. Mapapansin nyo yan sa mga denominasyon. Selective na lang yung mga katuruan yan. In fact, hindi lang selective, kundi yung sermon nila, yung mensahe nila, 10% biblical, 90% kwento na lang yun.
Kung saan na lang nila kukunin yung mga kwento nila na yon. Bakit? Sapagkat di nila nalalaman kung paano magturo ng isang consistent na katuruan. Let me read you Acts chapter 2 verse 38 ang sabi. Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So makikita po natin dito sa Acts 2:38 ang sinasabi ng Apostol Pedro, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. So malinaw po dito sa Acts 2:38, kapag ikaw daw po ay nagpabautismo sa tubig, matatanggal ang kasalanan mo. No question about it. Maliwanag yung sinasabi ng Apostol Pedro, magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan. Maliwanag siya. Absolute siya. Pagdating sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17, ang sabi naman dito, For Christ sent me not to baptize. Dito naman sa kabila, hindi ka naman daw magpapabautismo, but to preach the gospel, not with the wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Alin dito ang pipiliin ko? Kontra siya. Ang sabi sa Acts 2:38, magpabautismo daw sa ikapapataw ng kasalanan. Ang sabi naman sa 1 Corinthians 1:17, huwag kang magpabautismo sapagkat pag nagpabautismo ka daw, mawawala ng epekto yung krus ni Kristo. So mamimili ka dyan. Ano ba ang gagawin ko dyan? Magtatakip na lang ba ako ng mata at tuturo na lang ako? Kung ano dyan yung maituro ko, yun ang tama. Hindi po. Maaring meron pong mga kontradiksyon dito sa banal na kasulatan, subalit kung tayo ay gagamit ng sound indoctrination, alam natin kung ano yung sa atin dito. Of course, yung sa atin dyan ay yung 1 Corinthians 1:17. Sapagkat yung Acts chapter 2 ay para sa mga Israelita. Ganun yung sound doctrine. Hindi ka malilito kahit may contradiction. Sa James 2:24 ang sabi, See ye then how that by works a man is justified, and not by faith only. Ang sabi sa Tagalog marahil nito ay diyan yung makikita ng isang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng kanyang gawa at hindi lamang sa pananampalataya. So dito sinasabi ni Santiago, mapapawalang sala ka hindi lang sa pananampalataya, kundi hahaluan mo siya ng gawa. Subalit sabi sa Romans chapter 5 verse 1, Therefore, being justified by faith. Dito naman, ang sinasabi ng Apostol Pablo ay napapawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at walang gawa. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So makikita natin dito, sa James 2:24, pinapawalang sala ang isang tao hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, kailangan daw may gawa. Sa Romans 5:1, pinapawalang sala ang isang tao, wala dapat gawa, pananampalataya lamang. Ito ang sinasabi natin na dapat alam natin yung mga bagay na ito. Maaring may contradiction ang Biblia, pero consistent siya. Iba yung hindi naman ibig sabihin nung may contradiction ay hindi na consistent. Kung alam mo lang kung paano mag-sound indoctrination, alam natin dyan kung saan yung sa atin dyan at saan yung hindi sa atin. Of course, yung Romans chapter 5 verse 1. And number 4 ay siya ay life-transforming. Not human information. Bakit? Sapagkat marami pong mga attenders ngayon, churchgoers, walang question doon. Gusto nating mag-transform yung ating mga buhay for the better. The problem is, yung transformation na inaalok ng mga denominasyon, galing lang din sa mga pastor. Galing sa experience ng mga tao. Halika rito, brother Jerry, no? Tapasok na si brother Jerry. Ako po, dati po akong drug addict. Ako po, dati po akong umiinom. Ako po, dati po akong... Pero nung nakilala ko si Kristo, nawala po lahat yun. Mga ganun ba? Yung may mga patatayuin kang mga
tao dito sa kalagitnaan at magkukwento ng mga kanya-kanyang kwento nila. Minsan mga artista pa yung mga ginagamit na personalidad na magpapatotoo, ika nga. Subalit, hindi ko po siya pinapamalian, pero hindi ko rin po siya pinapatamaan. Subalit kung ang ating pagbabasihan ay ang banal na kasulatan, ang sabi sa Titus 2:11-12, "For the grace of God that brings salvation had appeared to all men, teaching us." So may nagtuturo sa atin na denying ungodliness and worldly lust. May nagtuturo daw sa atin na iwasan natin yung mga hindi mabubuting gawain. Yung mga bagay na ikalulukot ng kapwa natin o pamilya. Ibig sabihin, may nagtuturo sa atin na iwasan natin yung masamang pamumuhay. Ang nagtuturo sa atin, ang sabi dito, "For the grace of God that brings salvation had appeared to all men." Ang nagtuturo sa atin ay yung grace ng Diyos, ay yung biyaya ng Diyos na nagpakita sa mga tao at nagbigay ng kaligtasan. Kinakailangan po, ang magtuturo sa atin ay yung tinatawag na grace of God. Hindi po yung mga tao dyan na, ako po dati pong masama, bumait, hindi po ganon. Although hindi ko po pinapamalian yung mga ganon. Subalit, kailangan po ay malinaw sa atin na ang biyaya ang siyang tagapagturo natin. Of course, alam na po natin yung mga bagay na ito, itong time past, but now, and ages to come. At lagi naman po natin itong tinatalakay. Now, let's go to admonition before we go to exhortation. Ang admonition po natin ay yung tinatawag na mga warning, yung mga babala ng Apostol Pablo. At lagi naman po natin itong tinatalakay. Itong limang ito, deceptive looks, anti-Paul indoctrination, works underneath faith, self-serving motives, and self-made doctrines. Minsan po, napakarami kapag iniisa-isa natin, kapag lahat tatalakayin natin. Subalit ngayon, kukuha lamang po tayo ng dalawang kategorya rito. Yung tinatawag na deceptive looks. Of course, makikita natin yung mga nasa pulpito na yan. Mayroon silang tatlong katangian, yung tinatawag na gracious, righteous, and religious. Ano po yung tinatawag na gracious? Ang sabi ng Apostol Pablo sa Romans 16:17-18, "Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ." Ito po ay hindi talaga naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, but their own belly, sa sarili lamang nilang kapakanan. And by, good works and fair speeches. Dalawa po yung ginagamit ng Apostol Pablo rito. Number 1, yung good words. Napakagaling daw magsalita, napakagalang. And fair speeches, napakatatamis daw ng mga dila na magsalita ang mga ito. Na talaga namang maiengganyo ka, mabobola ka nila sa mga pananalita nila. Gracious sila. Pero ang sabi ng Apostol Pablo rito, iwasan niyo yan. Sapagkat may mga ginagamit dyan na mga mekanismo para mahuli ka nila. Yan ang mahirap sa mga ganyan. What else, no? Pagdating naman sa pagiging righteous, ang sabi naman sa 2 Corinthians 11:13-14, 2 Corinthians 11:13-14, "For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light." So makikita po natin dito yung righteous looks nila. Para raw silang mga apostol, para raw silang mga anghel. Pero, wag ka raw magtataka sapagkat mismong si Satanas ay nag-transform din na angel of light daw siya nung panahon nung nasa Hardin ng Eden. So makikita po natin dito yung mga righteous living na mga pastor, makikita po natin sila, yung mga itsura nila, kala mo talaga mga apostol sila, na mukha silang anghel.
Siguro binabad nila ng 3 araw sa Clorox yung barong nila para talagang puting-puti kapag suot-suot na nila sa pulpito. Subalit, hindi nila maloloko ang Faithful Word Ministry sapagkat tayo ay sound doctrine. Now, sa pagiging religious naman, ano naman ang sinasabi ng Panginoong Kristo mismo? Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing. Ibig sabihin naman ito, hahalo daw sa atin itong mga ito at tila baga napakagaling sa Biblia. Yes po, sa ganitong talata po, ganito yan. No? Pero mali-mali sa totoong buhay. No? But inwardly, they are ravening wolves. Lahat mong ito, mga bagay nito, gracious, righteous, and religious, makikita po natin yan sa kanila. Tatayo po sila sa pulpito. Makikipag-mingle po sila sa inyo. Ang kit-kit mo naman natin. Gaganunin ka ng mga yan. Pero, yan po ay mga tinatawag na ravening wolves. So, ito po yung ating deceptive looks. Now, let's go to anti-pole indoctrination naman. Sa Acts 9:15 ang sabi, "But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel." So, malinaw po dito na ang isinusugo ng Panginoon Kristo na mangaral para sa mga hintil ay ang Apostol Pablo. And then sa 2 Timothy 1:11, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. So dito po ay makikita natin, ang Apostol Pablo ay nagpapakilala na siya ang teacher, preacher at apostol ng mga hintil. Pero itong mga tinatalakay natin ng mga nauna, yung mga gracious, religious at righteous, hindi po sila magtuturo ng patungkol sa Apostol Pablo. Kung ano-ano lang po yung sasabihin nila para mandaya lang ng tao. Kung kaya't muli, hindi po tayo maloloko dito sapagkat tayo po ay may sound indoctrination at admonition. Kung kaya't mainam po na tinatalakay natin ang mga ito para sa mga makakasama natin na mga hindi natin kilala, mga pastor na magpapakilala na hindi naman natin nakikilala, meron tayong barometer, meron tayong mekanismo na makilala natin sila. And that would be our sound indoctrination, and that would be our admonition. And before we go to edification, let's all stand in the presence of our Lord as we gather this morning. Lord
Let's worship God as we gather. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. Our scripture reading will be found in the book of Ephesians, chapter 6, verses 18 to 24. Verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. And for me, the utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. But that ye also may know my affairs,
and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things, whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts. Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. For further understanding, let us now read our scripture reading in our own native language. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin ninyo din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayoy nakabilanggo, kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Si Tychicus, na mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon, ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Kaya't isinusugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palakasin ang inyong loob. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumasa inyong lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita, makakaupo na ang bawat isa sa presensya ng Diyos. Maraming salamat, Ate Nesty, sa pagkakabasa ng salita ng Diyos sa ating tagapagpaawit, Ate Glenda, Kuya Beans, Kuya Ron, Ate Krish, and Kuya Nix. Our final armor prayer is going to be our last topic for the series of Ephesians, the power behind all challenges. This is going to be the last topic for the Ephesians series. Dito na magtatapos yung ating Ephesians series, at sa mga susunod na linggo po ay mayroon po tayong mga bagong aralin ulit na pag-aaralan na tunay nga naman na kalalakas, kilalalim ng ating mga kalaman, partikular sa ating mga buhay spiritual. And before studying our topic, let's look back with our previous topics, edifications. Sa chapter 1, inumpisaan natin noong October 2025, nagkaroon tayo ng spiritual na pagpapala, kaligtasan, grace, peace, katiyakan, buhatang tayo ay sumampalataya sa death, burial, and resurrection ng Panginoon sa Kristo. Then number 2, may little by little transformation. Di natin nararamdaman, meron tayong mga transformation na nangyayari sa ating mga buhay. Hindi man significant, pero sa mga malilit na bagay ay nagkakaroon tayo ng pagbabago. Chapter 3, my brotherhood with my spiritual family, ang pakikipag-ugnayan ko, pakikipagrelasyon ko sa aking mga brethren, sa aking mga kapatiran. Chapter 4, my journey to spiritual family. Ang akin namang paglalakbay tungo sa aking maturity. Of course, hindi naman po ako habang buhay na nandoon lang sa level na yon na kukunti lang alam. Of course, habang tumatanda ang aking physical na buhay, ay nagmamature din yung aking spiritual na buhay. Sa chapter 5, yung my relationship to my wife or to my husband, yung pakikipagrelasyon ko sa aking esposo. Ako po ay na-amaze dito sapagkat nauna po yung pakikipagrelasyon ko sa aking mga kapatiran bago po yung pakikipagrelasyon ko sa aking pamilya. Isang bagay lang po naman ibig sabihin nito, sapagkat ang aking pakikipagrelasyon sa aking pamilya, may hangganan naman siya kapag tumanda na ako, namatay na ako. Doon na natatapos yon. Sa aking mga kapatiran,
mamatay man tayong lahat, pagdating sa langit, nandun pa rin, tayo pa rin ang magkakasama. Kaya inuna na siguro ng Apostol Pablo yung mga bagay na ito. And then chapter 6, may relationship to my community, sa aking workplace, sa aking mga kapitbahay. Ito po yung tinuturo ng Apostol Pablo. At upang mapanatili ko yung mga bagay na ito, ang sabi ng Apostol Pablo, gagamit ka ng sandata ng Diyos, yung armor of God. Sapagkat hindi mo siya mapapanatili kung ikaw napaka-passive lang na tao. Kung wala kang mga mekanismo na gagamitin. Maraming mga Kristiyano ngayon, nais nilang mapanatili yung ganitong magandang pakikipagrelasyon nila sa kanilang kapwa, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga brethren, pero hindi niya alam yung mekanismo na gagamitin upang mapanatili niya ito. Subalit sa ating pag-aaral ay nakita natin na ang Apostol Pablo ay may mga itinuturo na dapat natin gamitin, na tinatawag na the armor of God. Na tinalakay natin last Sunday, loins girt with truth, breastplate of righteousness, feet shod with preparation of gospel, shield of faith, helmet of salvation, and sword of the Spirit. Kung medyo napaliban po kayo, maaari nyo naman pong balikan dun sa YouTube channel natin. So, the armor of God, yung tinatalakay ng Apostol Pablo, again, we are not talking about atakihin mo yung mga tao na yung mga nagbibigay ng stress sa'yo. I rebuke you in the name of Jesus Christ kasi ini-stress mo ko. Ikaw rin, ganyan, ni-rebuke mo na lahat ng tao na nakikita mo sa bawat nagbibigay ng stress sa'yo. Hindi po ganon yung paggamit ng armor of God. Hindi po ganon. Now, the armor of God is all about spiritual readiness natin of the body of Christ against evil. At kapag umatake yan, paano tayo magre-react? Paano tayo re-responde sa mga ganitong bad circumstances na mangyayari sa atin. So, umpisan po natin. Ephesians chapter 6, verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So makikita natin dito yung praying always with all prayer and supplication in the Spirit. In the Spirit. Ano po ba yung ibig sabihin na praying in the Spirit? Ito po ba yung, Lord, patamain niyo naman ako ng loto. Tumaya po ako nung isang araw, baka naman gusto niyo patamain ako. Makabili man lang ako ng SUV. Ganun ba yun? Lord, sana po, makahanap naman po ako ng work. Nag-a-apply ka ba? Hindi po May dala-dala ba yung mga requirements? Hindi rin po no? Lord, sana makapasa ako sa exam. Nagre-review ka ba? Hindi rin po. Walang mangyayari kung ganyan. Yan yung tinatawag na praying not in the Spirit. Kasi parang gusto mo lang sa sarili mo lang yung mga favor na gusto mo. So, praying in the Spirit, what is it? Praying in the Spirit is praying which aligned in God's will. Na naka-align siya doon sa kagustuhan ng Diyos. Lord, I need work to help my family. Gusto ko makatulong sa family. So, bigyan mo naman ako ng work, mag-apply ako, mag-e-exam ako, kukumpletuhin ko mga requirements. Yan naman kasimple yun. Lord, I need to pass exam, magre-review ako, pero tulungan mo pa rin ako pagdating ng exam. Lord, promote mo naman ako sa work ko kasi 10 years naman na ako doon. Wala naman akong absent. Pero 10 years, walang absent. Baka naman nag-apply na po ako ng promotion, baka naman po tulungan nyo ako sa pagpo-promote. No? In other words, praying in the Spirit ay dapat naka-align siya sa will ng God. Hindi naka-align sa will mo, personally. Alam niyo, sa ibang church, nakikita ko sila ron, ay may prayer meeting sila. Pinagpipray nila yung, Lord, yung mga corrupt sa gobyerno, yung mga ganyan mga prayer nila. Lord, may gera po sa Middle East.
pahintuin niyo po yan. Parang sila yung nagkokontrol ng, sige, ako bahala dyan. Ihinto ko yan sa pamamagitan ng panalangin ko. Lord, yung mga misyonero po namin, pagpalaan niyo po. Yung misyonero mo nasa Cambodia, yung kapitbahay niya hindi pa nakakilala sa Diyos. Unahin niya muna yung mga kamag-anak niya bago siya pumuntang Cambodia. Ano po? Hindi po yun yung panalangin in the spirit. Ano po? Kasi po pag yan natupad, kita nyo, pinanalangin ko, natupad. Parang ang galing ng dating mo. Ngayon, pag hindi natutupad, kasi may gumagawa kasi ng mga kasalanan yan, kaya wala kang habol, May kilala akong pastor, ganun, pangalan, Romy Makaspak. Pangalan niya, Romy Makaspak. Ipagpipray niya yung may sakit. Actually, may backup pa tong si Romy Makaspak, Shirley Balbarona pangalan, Ipagpipray niya si kapatid na may sakit. Inililay hands pa. Hindi gumaling. Hindi gumaling. Of course, siyempre, hindi naman gagaling sa lay hands yun. Kaya kung magpapadoktor siya, gagaling siya. Hindi gumaling. Bakit hindi gumaling, Romy Makaspak? Kasi may mga kasalanan pa siya sa buhay. Biro mo sinisi pa yung isa na, kasi ikaw makasalanan ka, kaya hindi ka gumagaling. Ganun ang mga style nitong mga pastor na to. Hindi po gayon yung praying in the spirit. Ikaw kung talagang meron kang gift of healing, pag pinag-pray mo siya, kahit 1,000,000 ng kasalanan niya, gagaling yan. Hindi yung sisisihin mo siya dahil hindi gumaling. Hindi mo sisihin yung sarili mo. Wala ka naman palang healing gift. Pray ka ng pray, hindi naman gumagaling. Sabihin mo na lang doon sa tao, pa-check up siya. Kumuha siya ng doktor na mahusay, gagaling siya. Then, praying always. Makikita naman natin dito yung salitang praying always. It means at all times. Ang panalangin po ay walang pinipiling panahon yan. Hindi po yan yung kapag kailangan mo lang yung Diyos dahil kailangan mo makapasa sa exam, saka lang tatawag. Yun yung sinasabi nung isang pastor na nagngangalang Pastor Clemente Guillermo. Sabi niya, minsan ang Diyos ginagawa niyong bombero. Kung kailan lang may sunog, saka nyo lang tatawagin kapag may problema. Hindi po. Kahit na nasa magandang katayuan tayo, magandang estado, ay kailangan yung pananalangin ay maging lifestyle natin. Mas mainam marahil kapag gising natin sa umaga ay manalangin na tayo. Maraming salamat po, Panginoon. Ginising niyo po ako. Nagagalaw ko po yung kamay ko. Kaliwa kanan, paa. Makakatayo po ako. At makapagtrabaho ko. Dating ng tanghali, bago ka kumain ng tanghalian, maraming salamat po sa mga grasyang ito. Pagkat may pambili po ako ng grasya. Yung iba po may pambili pero wala namang stock, wala namang mabibili. At bago tayo humiga sa ating higaan, bago matapos ang araw, maraming salamat po, Panginoon, sa isang araw ng pag-iingat mo sa akin. Pagpalain niyo po ako sa aking pagtulog at bukas po gisingin niyo po ako ng taglayang kalakasan. Magandang practice para sa isang body of Christ yung mga ganon. Tapos kung may mga pangangailangan ka, Panginoon, baka pwede naman po ng konting favor. Kailangan ko lang po. Baka naman po, bibigay naman sa atin ng Panginoon yung mga ganong bagay. So, praying always, hindi siya seasonal. Hindi siya pag may problema lang. Hindi siya pag yung marami ka lang biyaya sa harap. Ang sarap ng pagkain natin. May dessert, may appetizer, may side dish, lahat. Pray nga natin, pagpasalamat natin sa Panginoon to. Pero pag ang ulam mo ay isang kanin lang, tsaka kung isang prito lang, kain na tayo. Hindi po. Dapat lahat ng bagay ay ipinapanalangin natin sa Diyos. Isa bang bagay na makikita natin dito ay yung tinatawag na watching. In other words, dapat tayo po ay laging handa. Always be ready. Always be ready for what? Always be ready for spiritual battles. So ano yung mga laban ng buhay natin na darating sa araw-araw? Of course, number 1 na dyan, yung stress. May mga mangi-stress natin. Tapos, magkakaroon tayo ng anxiety. Nagtaasa na yung presyo ng mantika, ng bigas, ng sibuyas,
ng kamatis, hindi mo na ngayon alam kung paano mo pagkakasyahin yung mga sahog sa ulam mo. Ano. Na kailangan alam natin kung paano siya harapin yung mga bagay na ito. All we have to do is to stay calm, stay positive. Sige Lord, mag-a-adjust na lang kami. Yung 3 kamatis, 2 na lang ang bibilihin ko. Yung sibuyas na malaki, medyo medium na lang ang bibilin ko. Ganun lang naman. Hindi na tayo kailangan mag-hysteria. Mahal ng kamatis naman. No? Mga ganun. Hindi naman na bababayan agad. At hindi naman maibabalik sa dati. And you cannot do anything about it kung mag-hysterical tayo. So all we have to do is to stay calm. Yung peace nandyan, yung grace, and yan yung mga dapat natin gawin upang mapaghandaan natin itong tinatawag na atake ng evil. Sa mga bagay na simple, pero malakas ang impact sa atin. All we have to do, stay calm and pray for peace and provision din. May provision din. Ibibigay naman ng Panginoon. Naniniwala naman tayo. Verse 19, and for me that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. So dito, ang sabi ng Apostol Pablo, kung mananalangin kayo, pakisama nyo na rin ako, sabi ng Apostol Pablo. Ano? Para masulit na rin yung panalangin nyo, Panginoon, humihiling po ako ng mga ganitong bagay, ganitong bagay. Isama nyo na rin daw si Brother Mel. Si Brother Mel, sinasama ko na rin sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lagi nyo siyang tutulungan, lagi nyo siyang gagabayan. At kami rin, tayo rin ng mga body of Christ, may mga nais din na magbahagi ng salita ng Diyos. Na ipapanalangin natin sila. Yun lang naman ang magandang sinasabi dito ng Apostol Pablo. Kung mananalangin kayo, sama nyo na yung mga kapatid natin. Sama nyo na yung mga kapatiran natin na nangangailangan, may mga simpleng kahilingan. Verse 20, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Dahil sa magandang balitang ito, ako isinugo at ngayon nakabilanggo, kaya't ipanalangin niyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. By that time kasi, nung sinusulat ng Apostol Pablo yung mga bagay na ito, nakakulong siya sa bansang Roma. Ang hirap sa sitwasyon niya, nakakulong siya. Ang hirap din sa sitwasyon ng mga nasa Epeso, sapagkat sasabihin ng mga tao, yung apostol mo nakakulong, yung apostol mo kriminal, yung apostol na sinasabi mo andun, hindi na makakapunta rito. Kung kaya dito makikita natin na maaaring may mga churches na kagaya natin na maaaring dumadaan sa mga difficulties. Marami naman mga churches dyan na rightly dividing churches, may mga difficulties sila. Ang sinasabi ng Apostol Pablo rito, ambassador siya ng Panginoon Jesucristo, kung kaya't sana may mga bagay siya na magawa niya na hindi siya nahihirapan. Yun yung ipapanalangin po natin na sinasabi ni Apostol Pablo, isama na natin sa panalangin yun, yung mga bagay na yun. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang isang kagaya ni Brother Mel na rightly dividing the word of truth, dispensation of grace, Pauline, hindi po kasi kami kumuha ng sweldo. Hindi po kami kasi kumuha ng sweldo. Hindi po kasi kami nagpapatights Hindi tayo nagtatights. So itong mga taong to, they work for themselves. Just like Apostle Paul. They work for themselves. Hindi po sila kagaya ng mga nasa denominasyon na, sige, kunin nating pastoro itong si Edwin Gregorio. Magkano ba ang sweldo mo? Sweldo kagad ang unang niyan. Kahit hindi yan si Edwin Gregorio. Basta may dumating na pastor dyan sa Balot Christian Church, ang usapang kagad dyan, magkano ang sweldo nito? Magkano ang allowance nito? Magkano ang subsidy nito kung may kukunin siya? Tapos pagdating na Edwin Gregorio, dapat mayroon pa siyang pastoral house na mayroon siyang tutuluyang kwarto na private niya lang. Ganyan yung mga yan. Ang kagaya po natin ng mga pastor, yan, sila Dom Katindoy, sila Jason Gabrola, Apolinar, sila Arnel Pios.
Wala po kaming ganon. Wala po kaming ganong privileges. We work hard for ourselves, for our family, and on the other hand, we are in ministry. Ha? Kaya ito po yung sinasabi ng Apostol Pablo, sana ipanalangin nyo rin kami na kung may mga difficulties man kaming nararanasan, sana matulungan kami ng Diyos sa mga ganitong bagay. Ha? Magkaiba kasi yung denomination tsaka itong dispensation of grace. Verse 21, but that ye also may know my affairs and how I do, Tychicus, hirap ng pangalan. Tychicus, paano naisip ng nanay niya magpangalan ng gano'n? Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things. Si Tychicus, na mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon, ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. So again, by that time, ang Apostol Pablo ay incarcerated. Nakakulong siya sa bansang Roma. Pero sa magandang pagkakataon ay may mga tao, kagaya daw ni Tychicus, na maaasahan. Oh, Pablo, ano ba yung utos mo? Pablo, ano ba yung ipapadala mo? Pablo, ano ba yung mga informasyon mo na nais na dali natin sa Epeso? May mga ganun mga bagay na sinasabi ni Pablo na kung maari sana ay ma-replicate natin yon, yung mga bagay na makapagpapagaang sa ating gawain, sa ating ministry, sana may mga Tychicus tayo na maaring makatulong o maging instrumento para sa lalong ikakalaganap ng salita ng Diyos. Of course, during our conversation a few months ago, may mga kapatid tayo na they are trying to have a Bible study in their houses, trying to start rightly dividing the word of truth, which is good para sa iba nating mga kasamahan. Verse 22, whom I have sent you for the same purpose, that ye might know your affairs and that he might comfort your hearts. Kahit isinugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palaksin ang inyong loob. So dito, sinasabi ng Apostol Pablo, wag na kayong mag-alala. So puro positive lang ang Apostol Pablo in the event na, in fact, dapat nga negative siya eh. Nahihirapan ako dito sa kulungan. Pag nakakulong ka, ganun lagi ang sasabihin, nahihirapan ako dito. Ang tigas ng higaan ko rito. Hindi ako nakakain dito. Pero dito, sinasabi ng Apostol Pablo, sinugo siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang ma-inspire kayo. So, sinasabi dito ni Pablo, okay ako rito. Kaya nahihirapan na Apostol Pablo, okay ako rito. Actually, okay nga yung dating dito. Pero in reality, nakatanig ka lang Apostol Pablo, nakakulong siya, pero ayaw niyang ma-stress yung body of Christ Ayaw niyang mag-alala, ayaw niyang malungkot. And therefore, sinasabi niya na okay ako dito, wag na kayong mag-alala. Maayos naman ang kalagayan ko, no? Even in a negative ways, positive pa rin ang Apostol Pablo para hindi na magbigay ng pag-aalala dito sa tinatawag niyang body of Christ. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig ng walang maliw at sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, sa ating key takeaways, number 1, pray constantly with good intention. Kung mananalangin tayo sa Panginoon, hindi yung seasonal lang, constantly, morning, afternoon, evening, at kung may mga time pa na nais natin manalangin. In fact, ang pananalangin naman, I believe, hindi naman siya yung formal na luluhod ka, ilalak mo yung kwarto. In fact, kahit naglalakad ka na lang you're talking to God Lord, ganito. Yung naglalabas ka ng mga tuwa mo, lungkot mo, lahat ng bagay na nararamdaman mo kapag naglalakad ka, binubulalas mo sa Diyos Kung ano man yung mga pangarap mo sa buhay mo, kung ano man yung mga frustrations mo, nasasabi mo sa Diyos kapag mag-isa ka lang naglalakad, kahit nasaan ka.
No? So pray constantly with good intention, not for personal gain only, not in the event of circumstances. Number 2, pray to stand against spiritual attack. So dapat nananalangin din tayo, Lord, sakasakaling dumating tong mga stress, tukso, temptation, takot, anxiety. Alam niyo po, may bagong sakit ngayon, yung tinatawag na panic attack, na bigla ka na lang magpapanik. At yung aking everyday life, sana po, Lord, lagi niyo po akong iingatan sa mga ganyang bagay, lagi niyo pong aalalayan. Hindi po dapat ako bigla na lang nagpapanik, bigla na lang ako na-stress, no? Sa mga bagay na ito, Lord, lagi niyo po akong iahanda. Number 3, pray for others, sa mga tagapagturo, sa mga nais magpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan, at sa ating mga kasamahan dito, lagi po natin sila ipapanalangin. Di naman po kailangan na isa-isahin na malaman mo yung mga kalagayan nila eh. Isang usap lang dyan eh. Baka 3 minutes pa lang kayo nag-uusap, alam mo na yung estado ng buhay niya, no? At mamaya lang ipapanalangin na natin siya. Yung mga ganung bagay. Pray to learn to speak for truth. Sana po, Lord, one day maibahagi ko rin itong mabuting balita ng kaligtasan. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Alam niyo po, lakas-lakasan lang din ng loob eh. No? Hindi po kailangan na kabisado mo lahat ng basta yung basic lang. Paul, Romans 2:5, justification by grace through faith. Okay na yun eh. Okay na. Hindi na kailangan yung lahat ng bahagi, lahat ng alam mo, hindi. Lakasan lang po ng loob. Try niyo pong try nyo pong umpisahan. Makikita nyo po kung paano kayo tutulungan ng Diyos. Try nyo lang pong umpisahan. Makikita nyo kung paano kayo bigyan ng katalinuhan ng Diyos sa mga bagay na yan. No? Someone to encourage me. And number 5, pray for others. Support someone to encourage me. Someone I can encourage to. No? May mag-encourage sa atin, tayo naman mag-encourage sa kanila. Yun po yung napakagandang meron tayong Faithful Word Ministry. Someone na na-encourage tayo, na ini-encourage nila tayo, at nandun din yung panahon na tayo rin naman yung mag-encourage sa kanila. No? Sa napakagandang practice ng ganitong mga bagay sa ating Faithful Word Ministry family. Apostle Paul teaches that a strong spiritual life is built on sound doctrine, using the armor of God, and constant prayer. That includes supportive community at syempre, yung pagre-rely natin sa grace, peace, love, and joy. Huwag pong mawawala yun. Yun ang wag na wag mawawala. Kabilin-bilin na ng Pablo. Grace, peace, love, and joy sa mga panahon na may problema tayo, sa mga panahon na may pagsubok tayo, lagi nating iisipin, dadating yan, aalis din yan. Pero dapat, ang hindi mawawala, grace, peace, love, and joy. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Tawagin po natin ang magbibigay ng special number, walang iba kundi ang ating kapatid na Jerry Peñones. Ito ang ating Panginoon. Ating pasalamatan. Sa bawat umagang ako'y nagigising, pag-ibig mo ang unang kapiling. Sa hangin na aking nalalanghap, O Diyos, ikaw ang nagbibigay lakas. Salamat, O Diyos, sa biyayang walang hanggan, sa gabay mong lagi kong nararanasan. Sa luha man o kaligayahan, di mo ako iniwanan. Sa pagsubok ng buhay, sa puso ko ika'y tunay.
sa tuwing ako'y nadarapa. Yakap mo ay siyang nadarama. Kulang man ang aking lakas, biyaya mo ay walang wakas. Salamat, O Diyos, sa biyayang walang hanggan, sa gabay mong lagi kong nararanasan. Sa luha man o kaligayahan, di mo ako iniwanan. Sa pagsubok ng buhay, sa puso ko ika'y tunay. Salamat, O Diyos, sa biyayang walang hanggan, sa gabay mong lagi kong nararanasan. Sa luha man o kaligayahan, di mo ako iniwanan. Sa pagsubok ng buhay, sa puso ko ika'y tunay. Salamat, O Diyos, sa biyayang walang hanggan, sa gabay mong lagi kong nararanasan. Sa luha man o kaligayahan, di mo ako iniwanan. Sa pagsubok ng buhay, sa puso ko ika'y tunay. Sa puso ko ika'y tunay. Thank you, Lord. Maraming salamat, Kuya Jerry, sa isang napakagandang awit. Salamat, O Diyos, sa biyayang walang hanggan. Amen. Ay, isang awit ng pagpapasalamat, di lamang sa panahon ng kasaganahan, kundi sa panahon din ng pagsubok, ay nagpapasalamat din ang taong compose na awit na ito. Let's go to our exhortation. And as promised ay itutuloy natin yung ating tinalakay 2 Sundays ago. What is the blasphemy of the Holy Spirit? Is it really an unforgivable sin? Can I sin of blasphemy of the Holy Spirit? Ano ba yung pamumusong sa Espiritu na laging sinasabi ng mga churches? Ito nga ba ay hindi na napapatawad? At ako rin ba ay maaaring magkaroon ng kasalanan ng pamumusong sa banal na Espiritu? Blasphemy of the Holy Spirit. So again, sapagkat ang kanila daw pastor, in fact, taga Cebu yung nagbigay ng tanong. Sinasabi raw ng kanilang mga leaders at pastor, hindi ka ba naniniwala sa katuruan natin dito? Kung hindi ka naniniwala, ikaw ay namumusong sa Espiritu Santo. Ganun daw kagad ang sinasabi sa kanila. You refuse ministry, tinatanggihan mo yung mga ministry na inaatang namin sa iyo. Isa lang ang ibig sabihin niyang, kapatid. Namumusong ka sa Espiritu Santo. Palagi daw ganyan ang mga nangyayari sa kanilang church. Hindi ka nagbibigay ng tithes, parang si Ananias at Sapphira na namatay na lang bigla, sapagkat kulang yung kanilang ibinigay na salapi sa church nila. You fornicate, legit blasphemer you are. Sexual immoral, blasphemer to the max ka daw. Yan yung mga sinasabi nila sa church nila. So, what is the blasphemy of the Holy Spirit? Ano nga ba yung blasphemy of the Holy Spirit? Is it really an unforgivable sin? Can I sin of blasphemy of the Holy Spirit? Dito po ako natawa yung fornicate daw, nanonood daw ng mga kung ano-ano, tsaka yung sexual immoral, nabuntis niya raw yung ganito, nagkaanak daw siya, mga blasphemer daw. Napakalayo naman po yata ng mga ganung mga katuruan. So, tingnan po natin itong tinatawag na blasphemy of the Holy Spirit.
Sa Matthew 12:32 ang sabi, "And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgive him." At ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ang Panginoon Kristo yung tinutukoy na anak ng tao. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo, it shall not be forgive him. Ay hindi na raw patatawarin, neither in this world, neither in the world to come. Maging sa panahong ito at sa panahong darating. So kapag ikaw daw ay nagsalita laban sa Espiritu Santo, hindi ka na patatawarin, wala nang kapatawaran. So yun na po yung tinatawag na blasphemy of the Holy Spirit. So kung ang sinasabi dito ng Panginoon Kristo ay kapag nagsalita ka laban sa Espiritu Santo, yun na raw yung hindi ka patatawarin. So bakit bang magsasalita ang isang tao laban sa Espiritu Santo? Ano yung mga kadahilanan? Bakit siya magsasalita laban sa Espiritu Santo? Means your mouth is against Holy Spirit. Now, kapag yung sinasabi mo ay laban sa Espiritu Santo, ang ibig sabihin niya, yung puso mo ay laban sa Espiritu Santo. Ang ibig sabihin na yung isip mo ay laban sa Espiritu Santo. Sapagkat kung ano yung nasa puso, kung ano yung nasa isip ng isang tao, yun yung lalabas sa kanyang bibig. Yun po yung blasphemy of the Holy Spirit. Now, eto, blasphemy is to speak against the Holy Spirit. Ito po yung hindi ka nagko-cooperate, nagre-resist ka at ino-oppose mo kung ano yung gusto ng Holy Spirit. Kung kaya't sa kaka-oppose mo sa Kanya ay nagiging attitude mo na yung mag-oppose sa Holy Spirit. At ito na po yung tinatawag na blasphemy of speaking against the Holy Spirit. Now, another question, does a blasphemer forgive? Mapapatawad ba ang isang nagbablaspheme na mumusong ng banal na Espiritu? Ang sagot po ay oo. Oo, contradict doon. Ha? Bakit? Sapagkat kung ang isang tao ay kulang yung kanyang kaalaman, ignorant siya, patungkol doon sa Holy Spirit, mapapatawad siya doon sa pagiging blasphemer. Ang sabi dito sa Matthew, Mark, Luke dyan, sa Luke 23:24, then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. So sinabi ng Panginoon sa Kristo dito, maaring nag-blaspheme itong mga taong to, Ama, subalit patawarin mo sila sapagkat hindi naman nila nalalaman yung kanilang ginagawa. So meron forgiveness dito sa nangyari sa Luke 23:34. Now, punta tayo sa Romans 2:5. Sabi naman ng Apostol Pablo rito sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer. Sabi ng Apostol Pablo rito, dati ako blasphemer ako eh. Dati ako, namumusong ako sa Espiritu Santo, and a persecutor and injurious. But I obtained mercy. Pero pinatawad ako, sabi ng Apostol Pablo. Blasphemy of the Holy Spirit ako noon, blasphemer ako, pero pinatawad ako. Bakit? Because I did it ignorantly in unbelief. Kasi hindi ko naman talaga alam yung kung paano mag-blaspheme. Ang alam lang ng Apostol Pablo, kapag yung mga Kristiyano sa Jerusalem ay hindi nakaka-comply dun sa kautusan, pinipersecute niya, pinapakulong niya, pinapapatay niya. Nagba-blaspheme na siya sa Holy Spirit. Pero kasi hindi niya naman talaga alam yung kung ano yung nangyayari. Hindi naintindihan ng Apostol Pablo yung ginagawa niya eh. Ang alam niya lang ay parurusahan niya lang yung tao kasi hindi nakakomply. Let's say for example, hindi nakakapasok yung isang empleyado sa office. O sige, parurusahan natin yan. I-suspend natin yan. Mememuhan natin. Hindi niya alam, marami palang, may sakit pala yung anak, may sakit pala yung nanay, ano. So, ang gawin na lang natin dito kay kapatid, ay kay kasama na, o sige, hindi ka ba nakapasok? Kasi may sakit yung nanay, may sakit yung kapatid. O work from home ka na lang. Ha?
Si Pablo hindi ganon, parusa kaagad. Hindi niya naintindihan kasi yung mga bagay. Kaya sabi ng Apostol Pablo rito, I did it ignorantly in unbelief. In other words, itong mga blasphemers na to ay napapatawad sila. Napapatawad sila. Pero may kanina sinasabi, hindi napapatawad. Mamaya tatalakayin natin. So sa Matthew, Mark, Luke, and John, makikita natin yung mga blasphemers dyan, yung mga church leaders. Si Apostol Pablo o si Saulo, tsaka yung mga Pariseo. Sila yung mga blasphemer na sinasabi ng Panginoon Kristo. Walang blasphemer na sinabi dito ng mga taong simple lang. Ang sinasabi dito ng Panginoon Kristo ng mga blasphemer, yung mga church leaders. Bakit? Kasi sobrang self-righteous sila at sobrang arrogant sila, nakakalimutan na nila na may Holy Spirit pa rin pala na dapat nating pakinggan. No? May Holy Spirit pa rin pala na bumubulong-bulong sa atin na, wag ganyan. Ganito gawin natin, ganyan gawin natin. Hindi eh. Pero dahil sa sobrang self-righteous nila, sa tingin nila sa sarili nila, nandun na yung arrogant, nandun na yung pride, wala na yung Holy Spirit sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, binablaspheme mo na yung Holy Spirit. Kasi masyado ka nang nakasandig sa sarili mong kaalaman na baluktot. Pero dahil mukhang tuwid yan, kasi tingin mo sa sarili mo ay self-righteous. Yun ang sinasabi ng Panginoon Kristo dito. Now, nasaan na yung sinasabi nila na hindi mapapatawad yung mga blasphemer? Wala siya sa Matthew, Mark, Luke, and John. Wala rin siya sa Romans to Philemon, sapagkat dito napatawad sila. Titingnan natin kung nasan siya. Let's go to Acts chapter 7. Babasahin natin yung isang buong chapter niya. 51 verses lang naman. So, umpisahan natin. Tumatakbo yung oras natin. Acts chapter 7 verse 1 to 2. Si Esteban ay tinanong ng mga pinakapunong pari, totoo ba ang lahat ng ito? Sumagot si Esteban, mga kapatid at mga magulang, pakinggan nyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nung siya ay nasa Mesopotamia pa. So, si Abraham by that time nasa Mesopotamia. Bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anak at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Kaya tumalis siya sa lupain ng Kaldeo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya'y pinalipat ng Diyos sa lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Gayon man, hindi pa siya binigyan dito ng Diyos ng kahit nakapirasong lupa, ngunit ipinangako sa kanya na ang lupain ito ay magiging pag-aari niya at ng magiging lahi niya. So in other words, ito yung Israel na lupain, sinasabi dito. Kahit na wala pa siyang anak noon. Ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, makikitira sa ibang lupain ang iyong magiging lahi, aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 years. Saan to? Ito po yung nakitira yung Israelita doon sa Ehipto. No? Pinahirapan sila roon, inalipin sila roon ng 400 years bago sila magkaroon ng sarili nilang lupa, yung Israel. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito. At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang palatandaan ng kanilang kasunduan. So, merong kasunduan si Abraham. Ano ba ang English ng kasunduan? May covenant, no? Magpapatuli at alam na natin lahat yan. Bilang palatandaan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuli niya ito sa 8 araw. Gayun din ang ginawa ni Isaac sa anak niyang si Jacob at ginawa naman ni Jacob sa 12 niyang anak na lalaki na naging mga ninuno nating lahi. Ang mga ninuno nating ito ay nainggit kay Jose. Kaya't siya ay pinagbili nila upang maging alipin sa Ehipto. Ngunit kasama ni Jose ang Diyos at hinango siya ng Diyos sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya kay Paraon, ang hari ng Ehipto. Siya ay ginawa nitong gobernador ng Ehipto at tagapamahala ng buong sambahayan ng hari. Nagkaroon ng tagutom at matinding paghihirap sa buong Ehipto at Kanaan. Yung Kanaan po, yun po yung Israel. Yung Kanaan. Maging ang ating mga ninuno ay walang makunan ng pagkain, kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinapunta niya roon ang ating mga ninuno sa unang pagkakataon.
Sa ikalawang pagpunta nila, nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman ng paraon ang tungkol sa kanilang pamilya. So alam na natin to, no? Yung Joseph the Dreamer na kwento. Dahil dito'y ipinasundo ni Jose ang kanyang amang si Jacob at ang buong pamilya. 75 katao silang lahat. So 75 people lahat itong yung Israel, yung buong Israel, 75 people pa lang sila. Pumunta nga si Jacob at doon siya namatay. Pumunta nga si Jacob sa Ehipto at doon siya namatay. Gayon din ang ating mga ninuno, ang kanilang mga labi ay dinala sa Shechem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Panahon pa lang ni Abraham, bumibili na pala ng libingan, no? Nabibili na pala yung libingan. Si Abraham, bumili na ng libingan, parang St. Peter. Pabili nga ng libingan kasi para mamatay man lang yung mga mahal ko sa buhay, di na sila mahirapan, ano. So, kita mo si Abraham, ano. You imagine that, no? Hindi pala libre libingan kahit noong araw. Binibili rin pala yung mga libingan. Shechem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. You imagine, si Abraham bumili ng libingan, yung hanggang sa kaapu-apuhan niya, binili niya na ng libingan. Parang nga pag nagsimatay, magkakasama sila dun sa biniling libingan. Verse 17 to 19, nang sumapit ang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, marami na ang mga Israelita sa Ehipto. Nasa 2 million na by that time. 75 lang sila pumunta. By that time, nasa 2 million na sila. No? Sa panahon iyon, hindi nakilala ng hari ng Ehipto si Jose. Binaya at pinahirapan ng hari ang ating mga ninuno at sa pilitan niyang ipinatapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalugdan ng Diyos. You imagine this guy, no? Si Stephen, kabisado niya yung lahi niya mula kay Abraham hanggang dito sa sa kay Pablo na kabisado niya kung ano yung nangyari. Kung hindi nga ba naman niluloko ba ng banal na espiritu si Stephen, no? Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalagdan ng Diyos. Nang sumapit ang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, marami na mga Israelita sa panahon iyon. So, tapos na to. Verse 20, nung pinanganak si Moises, isang batang kinalagdan. 3 buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan at nang siya itapon, inampun siya ng anak ng babae ng Faraon. So alam naman natin yung istorya nito, no? Pinapapatay ng hari yung mga baby kasi sobrang dami na ng mga Israelita, baka sakupin na sila. So sabi ng hari, patayin yung mga bata, pagkapanganak pa lang, patayin na kagad. Ano? Kaya si Moises, nung 3 months old na, tinatago nila. Nung hindi na nila kayang itago dahil kalat na yung mga sundalo, nilagay na lang nila sa isang duya, tapos pinaanod na lang sa ilog. Ano? Pero, fortunately, nakuha siya nung prinsesa, yung anak ng hari. At nang siya itapon, inampun siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moises ay 40 years old na, naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya pinagtanggol niya ito at napatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay maunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang 2 Israeli na nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduin. Sinabi niya, mga kaibigan, pareho kayong Israelita, bakit kayo nag-aaway? Subalit, tinabig siya ng lalaking nananakit at pinagsabihan ng ganito, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Nais mo rin ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon sa Ehipsyo? Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Midian. Doon ay nagkaroon siya ng 2 anak na lalaki. Makalipas ang 40 years ulit. So, 80 years old na si Moises. Samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanyang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita at nang lapitan niya ito upang tingnan mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno.
ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang iyong sandalya sapagkat banal ang lupang kinatatayuan mo. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto. Itinakwil nila ang Moises na ito nang kanilang sabihin, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ngunit ang Moises ding iyon ang isinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Parang Jesus Christ din yung Moises. Tinakwil. Tapos later on siya rin yung naging pinuno. Sila ay inilabas niya mula sa Ehipto sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya roon, sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang tulad ko. Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang at ng anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit, hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip, siya ay kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa sa kanila ni Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin sapagkat hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto. Makiat si Moises sa bundok ng Sinai. Hindi na nila alam kung ano. Asa na ba itong Moises? Hindi na bumabalik. No? So, gumawa sila ng rebulto. At gumawa sila ng isang Diyos-Diyosan na may anyong guyang baka. Nag-alay sila ng handog at ipinagpista ang Diyos-Diyosang hinugis ng kanilang mga kamay. Dahil dyan, itinakwil sila ng Diyos at hinayaang sumamba sa mga bituin sa langit ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta. Bayang Israel, hindi man talaga ako ang tunay na hinandugan ninyo ng mga alay at mga hayop na pinatay. Sa loob ng 40 taong kayo'y nasa ilang. Verse 43, sa halip ang inyong daladala ay mga santuaryo ni Molek at ang bituin ng inyong Diyos na si Rephan. Dahil ginawa ninyo ang mga rebultong ito upang sambahin, dadalhin ko kayong mga bihag sa kabila pa ng Babylonia. Kasama ng ating mga ninuno sa ilang ang toldang tipanan na ipinagawa ng Diyos kay Moises ayon sa inyong ipinakita sa kanya. Minana ito ng kanilang mga anak at dinaladala habang sinasakop nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Joshua. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanahunan ni David. Tinalugdan ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ng Israel. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanan ito. So yung templo to, na tinayo ni David, si Solomon ang nagtapos. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginawa ng tao, sabi nga ng propeta. Ang langit, ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tungtungan. Anong uri ng bayang itatayo ninyo para sa akin? O anong lugar ang pagpapahingahan ko? Hindi ba't ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo. Ang mga puso at tenga ninyo ay parang mga pagano. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. So ito yung sinasabi ni Esteban na lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Way back pa, lagi na kayong blasphemy of the Holy Spirit. Hanggang ngayon, nagbablasphemy of the Holy Spirit pa rin kayo. Pero yung mga naunang nag-blasphemy of the Holy Spirit, napatawad sila kasi ang sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. This time, titingnan natin kung alam nila yung kanilang ginagawa. Verse 42, sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na lingkod sa inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinusunod. Nagngit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. So si Esteban, nagsasalita siya ayon sa banal na espiritu. Ang nagsasalita sa kanila ay ang banal na espiritu
sa pamamagitan ni Esteban. At nang marinig nila ito, ang sabi dito, nagngit-ngit ng matinding galit kay Esteban. Nagngit-ngit sila. Yung banal na espiritu na nagsasalita, nagalit itong mga tao. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, kasi si Esteban, parang siya na yung Holy Spirit, kasi sumasakanya na yung Holy Spirit, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Tumingin si Esteban sa langit, nakita niya yung glory of God. Tapos nakita niya si Jesus Christ na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, tingnan nyo, ang sabi ni Esteban, bukas yung langit. In other words, yung langit, pag tiningnan mo yan, lagi naman nakasara yan eh. Pero this time, nung tiningnan ni Esteban yung langit, nakabukas, si Jesus Christ nakatayo. Usually, nakaupo si Jesus Christ, nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama. Pero this time, bumukas yung langit, tumayo si Jesus Christ. Ibig sabihin, by that time, bababa na si Jesus Christ. Bababa na kasi bumukas na yung langit, tumayo na si Jesus Christ, pababa na. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao nakatayo na sa kanan ng Diyos. Pababa na ang Panginoon sa Kristo. And then verse 57, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Tinakpan yung tainga. Ito po yung sinasabi dun sa Acts chapter 2 at John chapter 3 na yung Holy Spirit magpaparinig sa'yo. Papasok yan sa'yo. Sa pamamagitan ng pandinig mo, maririnig mo si Holy Spirit, makikiusap yan na, papasukin mo na ako sa buhay mo. Eto na ako, Holy Spirit, papasok na ako sa inyong lahat, bababa na ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano ang ginawa nitong mga to? Tinakpan nila yung mga tenga nila. Ayaw nilang marinig si Holy Spirit kasi ayaw nilang papasukin si Holy Spirit. Pagkatapos, para tumigil na tong si Holy Spirit na kay Esteban, ang ginawa nila, sinugod nila ngayon si Esteban. Kinalalgad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. Ito po si Pablo. Kaya ang sabi ni Pablo kanina, blasphemy of the Holy Spirit din ako. Magkakasama nga kami nung mga yun. Pero dito, sabi ni Pablo, napatawad ako. Kasi inosente ako eh. Sabi ng Apostol Pablo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin si Esteban ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, wag mo po silang panagutin sa kasalanang ito, at pagkasabi nito, siya'y namatay. Ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, sabi niya sa Diyos Ama, Panginoon, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay, napatawad kasi ignorant sila. Pero dito sa Acts chapter 7, hindi sila ignorant. Alam nila yung Holy Spirit pumapasok sa kanila. Kaya dito nangyari yung tinatawag na the blasphemy of the Holy Spirit. So ano ang naging kaparusahan nito? Hindi na bumaba ang Panginoon sa Kristo at natapos na ang pakipag-ugnayan nila sa Diyos. Ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, sige, diyan muna kayo, pupunta ako sa mga hintil, yun ang bibigyan ko ng grace, at pagkatapos gagamitin ko ang Apostol Pablo. Mula sa pangyayari kay Esteban hanggang sa pangyayari ngayon, walang ugnayan ang Israel sa Diyos. Hindi nila alam kung paano sila mabubuhay ngayon. Yun yung parusa sa kanila ng Diyos. Bakit? Because they blaspheme the Holy Spirit during Stephen o nung panahon ni Esteban. Question nila, Brother Mel, ngayong panahon natin, Romans 2:5, ngayong nasa dispensation of grace na tayo, meron bang blasphemy of the Holy Spirit? Wala pong blasphemy of the Holy Spirit. Ang meron po ay yung nasa Ephesians 4:30 ang sabi, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
Kung gagawa ka ng kasalanan sa Espiritu Santo, hindi siya blasphemy, kundi malulungkot lang si Espiritu Santo at hindi naman siya aalis sa'yo. Mag-grieve lang siya. Ang problema nito, pag nag-grieve si Holy Spirit, nasa loob mo siya. Pati ikaw ngayon, mapipil mo yung kalungkutan ni Espiritu Santo. So, yun lamang po ang pinakamangyayari sa atin. Unlike dito, blasphemy of the Holy Spirit. Pero doon, napatawad naman po sila. Kaya malayo po yung sinasabi nung tagapakunog natin sa Cebu na lagi nila sinasabi ni Pastor, pag bibigyan ako ng ministry at hindi ko kaya, ikaw, namumusong ka, ganito ka, ganun ka. Kapag nagkakasala sila ng mga immorality, ikaw, blasphemy of the Holy Spirit, ganun tawang sinasabi. Hindi po, no? Hindi po masama na gumawa ng mabuti. Of course, kung immorality, iwasan natin yun. Kung may mga bagay tayo hindi natin magawa, of course, walang problema yon. Pero yung sabihan ka na blasphemy of the Holy Spirit, hindi po nalalaman ng pastor kung ano yung blasphemy of the Holy Spirit. So, does a blasphemer forgive? Ang sagot po ay, yes, oo. Bakit? If a person is lacking knowledge or awareness about the Holy Spirit. On the other hand, does a blasphemer forgive? No. Why? In Acts 9, they are not ignorant of the Holy Spirit's work. By that time, they are fully aware of it, yet they still choose to regret it. So right now, ang Diyos galit sa Israel. Yun yung pinakaparusa sa kanila ng Diyos. Hindi nakikipag-ugnayan ng Diyos sa Israel ngayon. Ang meron ngayon ay yung tinatawag na dispensation of grace between Jesus Christ and Paul, between Paul and us. Huh? Okay. Happy birthday to Brother Roel Brusas, March 22. Today. Happy birthday to Sister Nida Niala, magka-birthday, March 22. And happy birthday to Nanay Glo Dukut sa March 28. Okay. Okay. Po natin si Ate Glenda, Ate Krish, Kuya Vince, Kuya Ron, Kuya Nix for our closing song. Hindi malito ang mga rightly divider kasi kay Apostle Paul tayo. Sa lahat ng ito ay ating pasalamatan ng Diyos sa lahat. Sa lahat ng kapangyarihan na nanggaling sa Kanya, lalong-lalo na sa mga biyaya. Grace. Above all, Above all
po, Panginoon, sa katapos namin gawain mula simula at ngayon nasa pagsakang na pag-iwahiwalay na kami. Kasama pa rin namin kayo. Maraming po salamat sa mga aral na inyong pinagkaloob sa amin, sa mga nakasama namin sa online platform. Pagpapalain niyo po sila maging dito sa aming church, sa mga hindi po namin nakapiling. Lagi niyo po silang iingatan at gagabayan hanggang sa dumating ang mga panahon, makakapiling muli namin sila sa pag-aaral ng iyong mga salita. At ngayon sa kanya na mga pagpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Jesucristo ayon sa inihayag na hiwaga na naitago bago palalangin ng sanlibutan na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya.